What's up, KAG? Akala mo ba, boto lang ang binibili sa eleksyon? Paano kung sabihin ko sa'yo, hindi lang boto, pati opinion mo. Pwede nang manipulihin gamit ang kripto? At mas malala, baka nangyayari na to ngayon, hindi mo lang napapansin. Pagkatapos ng video na to, mapapatanong ka, sino ba talaga ang may control? Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, simple lang yung tanong na gusto kong sagutin dito. Paano ba ginagamit ang tokens para ma-influence ang politics? Hindi to obvious. Walang politician na magsasabi sa'yo, uy, gumamit kami ng crypto para ma-influensyahan ka. Hindi ganon. Mas subtle, mas strategic, at minsan, legal pa. Tanong ko sa'yo, kung pwede kang bayaran anonymously, kung pwede kang mag-donate ng walang pangalan, kung pwede kang gumawa ng community na may sariling pera, hindi ba parang perfect tool yon para sa influence? Ano ba talaga ang tokens para to sa mga newbie? Bago tayo lumalim, linawin muna natin. Pag sinabi nating token, hindi lang to pera. Pwede itong reward system, access pass, governance power, voting rights. Parang ganito. Sa normal na mundo, may pera ka, may power ka. Sa crypto world, may token ka, may influence ka. At dito nagiging interesting kasi hindi lang gobyerno ang may control. Kahit sino, pwedeng gumawa ng token. Unang paraan, hidden funding. Ito yung pinaka-basic pero pinaka-powerful. Anonymous donation. Sa traditional politics, may limit, may record, may pangalan. Sa crypto, pwede ka magpadala ng milyon, walang identity. Sample, isipin mo may kandidato, may isang malaking grupo, hindi mo alam kung sino, nagpadala ng crypto funds para sa campaign, walang trail na madaling sundan. Tanong, kung hindi mo alam kung sino ang nagpopondo, paano mo malalaman kung sino ang may control? Pangalawang paraan, tokenized communities. Mas malala to. Ito yung mas advanced. Gagawa sila ng token-based community. Halimbawa, supporters token. Pag may token ka, may access ka sa exclusive group. May say ka sa mga desisyon. May rewards ka kapag active ka. Sounds good, diba? Pero ito yung twist. Pwede nilang i-steer ang narrative. Kung sino ang may maraming token, siya ang may mas malakas na boses. So, hindi na equal ang opinion. Binibili na ang influence. Pangatlong paraan, social media manipulation. Ito yung hindi napapansin ng karamihan. Binabayaran ng engagement gamit ng tokens. Sample, mag-comment ka, may reward. Mag-share ka, may token. Mag-post ka, may bayad. Mukhang organic, pero hindi. Parang army, pero hindi tawang sweldo. Token ang sweldo. At dahil crypto, scalable. Pwede kang gumawa ng libo-libong accounts. Pang-apat na paraan, DAO politics. Ito na yung future type manipulation. DAO, Decentralized Autonomous Organization. Sa theory na to, democracy to. Voting gamit ang tokens. Pero sa reality, kung sino ang may pinakamaraming token, siya ang may control. So tanong, democracy pa ba to? O plutocracy lang na naka-blockchain? Real talk, hindi lahat masama. Bakit ginagamit ito? Transparency, in theory, faster funding, global support, walang middleman. Kung tama ang paggamit, pwede nitong palakasin ang grassroots movement. Ang weakness naman ito ang problema. Walang regulation, anonymous abuse, easy manipulation, wealth equals power. At pinaka-critical, hindi aware ang average users. Yan ang pinakamalaking weakness mo ngayon. Hindi nyo alam na part kayo ng sistema. Ito ang honest take ko. Hindi pa ready ang majority ng tao sa ganitong system. Kasi ang mindset nila, crypto equals kita. Hindi nila naiisip, crypto is equal to influence tool. At kung content creator ka, kagaya ko, kung hindi mo to tinuturo ng maayos, parte ka ng problema. Tanong ko sa'yo, kung kaya nilang impluwensyahan ang trending topics, opinions, narratives, ano pa kaya ang kaya nilang gawin sa future? Hindi lang eleksyon ang usapan dito, control ng information. May mga political campaigns na tumatanggap ng crypto donations. May mga bansa na nag-explore ng blockchain voting. May mga online communities na controlled na ang mga token whales. At guess what? Hindi pa to yung peak. Sa point na to, tanungin mo yung sarili mo, manipulated na ba ako nang hindi ko alam? At kung oo, paano ko to maiiwasan?
Hindi ko sasabihin sa'yo na iwasan ang crypto. Mali yun. Pero ito yung gawin mo. Question incentives. Check kung may reward system. Tingnan kung organic ba ang engagement. Alamin kung sino ang may pinakamalaking control. Kasi sa bagong system, hindi ka binibili directly. Ina-adjust lang ang behavior mo. Sa dulo, hindi na lang to usapan ng pera. Usapan na to ng control. At kung hindi ka aware, mas madali kang mamanipulate. So next time na may makita kang trending, tanungin mo muna ang sarili mo, sino ang may pakinabang dito? Kasi sa mundo ng tokens, hindi lahat gumagalaw. Game on!